Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rachel. Ako po ay 28 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay maraming taon na po ang nakalipas. Tungkol ito sa aking kasamahan sa trabaho na pangalanan na lang po natin bilang si Jade. Bali po, hihingi na lang po ako ng paumanhin kung ang ilang impormasyon po, pangalan ng tao, lugar at ang pangyayari ay pinalitan ko na lamang po ng iba para lang din sa proteksyon ng mga taong sangkot sa pangyayaring ito. Matagal na po akong naninirahan dito sa Iloilo. Kahit noong pinagsabihan ako ng aking mga magulang na hindi ako dapat mapanatag dahil marami na daw kwentong naririnig dati na may namamataang mga aswang sa sinasabing syudad, ay hindi pa rin ako nagpatinag. Kahit saan naman may aswang talaga. Kailangan lang natin masanay at malaman kung papaano sila magagapi nang sa gayon ay huwag tayong madaig ng takot. Dati po akong taga-Samar, ngunit nang i-assign ako ng aming big boss dito ay wala po akong nagawa kung hindi sumunod at huwag nang kontrahin ang pagbabago ng aking kapaligiran. Naisip ko, masasanay din naman ako sa katagalan. Kaya naman nang maitakda ang aking pag-alis, ay halos lahat ng aking kasamahan ay nalungkot po. Bakit daw kailangan pa kaming paghiwalayin? Gayong marami namang pwedeng ipalit sa posisyon ko para umalis. Tanging ngiti lamang ang iginanti ko sa mga himutok nila. Kahit ilang beses pa kaming magsalita ng kahit na ano, ay wala pa din naman kaming magagawa. At the end of the day, ay ang taong nagpapasweldo pa rin sa amin ang masusunod. Mababait naman po ang mga bago kong kasamahan nang makarating ako sa isang branch namin doon nga sa Iloilo. Ako nga po pala ay isang supervisor ng isang branch ng kumpanya na nagbebenta ng mga motorsiklo. Stay in kami sa aming tinutuluyan. Tanging sa pagkain at iba pang bilihin lang kami kailangang maglabas ng perang panggastos. Maayos naman po ang aking tulugan. May banyo at may kusina kung saan kami pwedeng magluto. Hiwalay naman po ang babae sa mga lalaki. Bali po, double deck lang ang aking higaan. Dalawa kaming magka-share doon. Ako po, Kuya Bari, sa ibaba. At ang kasamahan ko naman na si Lita ang nasa ibabaw. Sa tapat na kama naman nakahiga ang isa pa naming kasamahang babae. Sa pagkakaalam ko po, Kuya Bari, taga Siquijor itong si Lita. 3 taon na siya bilang clerk sa nasabing kumpanya. Mabait ito at tahimik, ni hindi marunong magbiro o makipagkwentuhan man lang sa iba. Ngunit ganun pa man, wala naman itong problema sa akin. Mas tahimik, mas malayo sa gulo. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang oras ng duty namin. May lunch break at snacks kami para sa umaga at hapon. Ang day off naman po namin ay tuwing linggo. Isa po, Kuya Bari, sa mga kasamahan ko sa mesa ay si Jade. Taga Iloilo lang din. Siya ang nag-e-entertain ng mga customers na gustong mag-apply para mangutang ng motor. Ako naman po ay nakatoka sa payments at rebates. Medyo busy kami tuwing umaga, ngunit hindi ito naging dahilan para huwag makapagsalita si Jade. Sa lahat ng mga kasamahan kong babae, ay siya ang pinakamaingay. Sa dami ng naikwento niya sa akin ay halos napapraning na din ako kapag ka naiiwang mag-isa sa aming kwarto.
Paano ba naman? Puro na lang kababalaghan ang kanyang nababanggit sa akin. Natawa pa nga ako kasi ang sabi niya, aswang daw si Lita. Huwag daw akong masyadong makumpiyansa. Nung una ay ayaw ko pong maniwala. Palagi kong sinasabi sa kanya na sinisiraan lang niya si Lita. Napakabait naman ng babae at ni walang inaargabyado sa aming trabaho. Nagpumilit si Jade na minsan na daw niyang nakita si Lita sa labas ng aming tindahan. Kitang-kita daw niyang nakatanglaw sa maliwanag na buwan at nagbabago ito ng kanyang anyo. Nakakatakot raw dahil si Lita daw ay literal na nagiging halimaw. At nakita na din daw niya itong dumundag papunta sa kadiliman. Palagi ko tuloy napapagsabihan si Jade na wag nang pag-uusapan pa si Lita. Mabait naman ito at walang ginagawa sa aming dalawa. Alam kong napahiya si Jade, ngunit dahil normal na sa kanya na ibaliwala ang mga sinasabi ko, ay tanging pagkibit-balikat na lamang ang kanyang nagagawang iganti sa akin. Basta daw, pinagsabihan na niya ako. Huwag daw akong ngangawa kapag nakita ko na mismo ang katotohanan sa kababalaghang ibinahagi niya. Napalunok ako ng ewan ko ba, Kuya Barry. Kahit wala pa akong napapatunayan ay parang ang hirap lang tanggapin na may kasama kaming iba sa amin. Isang araw, kinailangang umuwi ni Jade sa kanilang tahanan. May emergency daw kasing nangyari sa kanyang inay. Maiiwan kami ni Lita at ng 3 pa sa mga kasamahan naming mga lalaki sa opisina. Wala namang pong problema iyon sa akin dahil sanay naman po akong makisama sa aking mga katrabaho. Kahit baguhan pa lamang po ako ay mabilis ko naman silang nakagaanan ng loob. Pasado 7:00 pa lamang ng gabing iyon ay nagsarado na kami. Walang gaanong tao. Holiday kasi at ang mga tao ay nasa kani-kanilang mga bahay. Sa pagkakatanda ko po, Kuya Barry, laro iyon ng nag-iisang pambansang kamao at kapag kaganoon ay talagang nagkakaisa kahit pa magkakaaway sa negosyo o mga magkakaiba ang pananaw sa buhay. Nang mga oras na iyon ay nililigpit ko na ang mga papeles na nagkalat sa mesa. Ipapasok ko na ang mga ito sa isang pribadong silid na piling empleyado lamang ang nakakapasok. Inilak ko ang pintuan at lumabas na ng showroom. Pinatay ko ang mga ilaw at nagtungo na sa aming kwarto. Daraan pa ako sa isang pasilyo bago makaakyat sa 2nd palapag kung saan naroroon ang banyo. Pumasok ako doon upang maghilamos. May malaking salamin sa ibabaw ng lababo kaya naman diretso na akong naghugas ng kamay. Hinayaan kong buksan ang pintuan ng banyo sabay yuko hanggang sa mapansin ko ang pagdaan ng isang babae sa aking likuran. Nagtaka ako at napahinto sa aking ginagawa. Sa tingin ko po, Kuya Barry, si Lita yun at papasok na sa aming kwarto. Mabilis kong tinapos ang aking ginagawa at sumunod na sa kanya sa loob, ngunit gano'n na lamang ang pagtataka ko nang mapansing wala namang tao. Muli akong pumihit pababa patungong kusina. Dito ko na nakita si Lyndon, isa sa aming mga kasamahan. Nagkakape siya at mukhang patapos na din. Binati ko po ang lalaki at tinanong kung nakita ba niya si Lita. Anya, nakita niyang lumabas daw itong si Lita. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Nakita ko kasi si Lita na pumasok sa kwarto. Tapos ngayon nasa labas naman daw.
Saan siya dumaan? Hindi ko na itinanong pa kay Lyndon kung bakit. Sinundan ko na lamang si Lita sa labas para tawagin. Natatanong ko na siya mula sa loob pa lang, ngunit hindi ko inaasahan ang tagpong makikita kong ginagawa niya doon. Kuya Barry, kitang-kita kong naghuhubad si Lita ng kanyang mga damit. Hindi lang po iyon, may ipinapahid siyang kung ano sa kanyang katawan na makintab at madulas, para pong langis. Napaatras na lamang ako nang mapansing dahan-dahang tumingala siya sa maliwanag na buwan. Tila siya'y natulala habang natatanglawan ng kagandahan nito, kaya sinamantala ko na ang pagkakataon at nilapitan siya. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o masisindak nang makitang dahan-dahan palang nagbabago ang kanyang anyo. Hindi ko man lang ito napansin, Kuya Barry. Nagsimula na siyang umangil hanggang sa maglaway at unti-unting nagbabago ang kanyang boses. Namamalat na medyo parang lumaki. Kakaiba sa dating niyang tinig na malumanay at mahinhin. Sa madalit salita, Kuya Barry, nagbago si Lita. Napaatras ako sa labis na takot. Hindi ko alam kung tatakbo, sisigaw o magwawala dahil sa aking nakita. Naghuhumindig ang pangingilabot ng aking mga balahibo. Noong lumingon sa akin si Lita na may nanlilisik na mga mata, ay tinakasan na ako ng kaluluwa. Nanlamig ang aking mga kamay na napatutop ng bibig, sabay takbo papasok sa loob. Hiningal ako dahil sa bilis ko na makaakyat sa kwarto. Pakiwari ko, papanawan ako talaga ng ulirat, lalo na dahil nang makapasok ako ay nadatnan ko si Lita sa loob ng aming kwarto na nakapwesto na sa kanyang higaan upang magpahinga na. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam dahil doon. Paano siya nakarating ng mabilis sa aming higaan, gayong iniwan ko siya sa baba? Pinagmasdan ko pa siyang nag-antanda at nagdasal ng ama namin. Pakiramdam ko ay nagmistula na akong estatwa dahil sa paninigas. Mabagal pang lumingon sa akin si Lita na may nagtatakang ekspresyon, sabay tanong kung ano ba ang nangyayari sa akin at nagmumukha daw akong nakakita ng multo. Parang wala naman siyang kamalay-malay sa nangyayari sa akin, Kuya Barry, kaya muli kong naitanong sa aking sarili kung sino ba talaga ang nakita kong nagbabago ng anyo sa labas. Umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo. Nang muli akong tanungin ni Lita, hindi na ako sumagot pa. Mukhang naintindihan niya naman ang nais kong mangyari dahil nagkibit balikat na lamang siya at tumalikod sa akin. Nakahinga ako ng maluwag pero hindi ko alam kung makakaya ko bang mahiga ulit sa kama habang kasama siya. Mabilis kong hinablot ang unan at kumot ko saka lumabas ng kwarto. Sa salas ng aming tinutuluyan muna ako matutulog. Kinabukasan naman ay alam kong naririto na si Jane, kaya hindi na gaanong nakakatakot ang mga gabi kagaya nito para sa akin. Nahiga ako sa sofa at hinayaang nakasindi lamang ang mga ilaw. Napasulyap ako sa orasang nasa aking uluhan. 8:00 na ng gabi. Nag-isip lang ako ng masasayang alaala hanggang sa hindi ko na mapigilan ang biglang pagbigat ng talukap ng aking mga mata. Sa madalit salita, nakatulog na ako. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nakatulog. Ang alam ko lang kasi
ay muli akong nagising na madilim na ang buong paligid. Hindi ko po alam kung brownout lang o may nagpatay ng mga ilaw. Basta ang alam ko, nakikita ko pa din naman ang paligid dahil sa liwanag na dulot ng bilog na buwan. Papungas-pungas akong bumangon at hinagilap ang aking tsinelas. Bala ko palang sanang lapitan ng switch para i-check kung brownout nga ba talaga nang mamutla ako sa takot. Makailang beses ko pang ikinurap-kurap ang aking mga mata para makita ng malinaw ang nasa aking harapan. Ngunit nang mapagtanto ko kung ano nga ba ito, ay nagsisigaw na ako sa labis na takot. Si Lita, nakatuwad paharap sa kinahihigaan ko at nakalawit ang napakahaba niyang dila. Dito na po ako nagwala at nagtatakbo papunta sa kwarto. Halos ibalya ko na ang pintuan, saka inilak at iniharang pa ang isang maliit na mesa. Pumatong ako sa kama at napasigaw nang makarinig na naman ako ng kalabog sa bintana. Kitang-kita ko ang pag-angat ng isang payat na kamay na may matatalas na kuko. Kinakalmot nito ang salaming bintana, kaya gano'n na lamang ang aking pagtili. Halos panawan ako ng ulirat dahil sa aking nadaramang sindak. Narinig ko pa ang mahihinang paghagikik ni Lita na animoy kinukot siya ako. Mangyak-ngyak na nagmakaawa ako sa kanya na layuan na niya ako. Hindi ko naman siya pinakikialaman sa lahat ng mga ginagawa niya. Magbubulag-bulagan ako kung gusto niya. Huwag niya lamang akong takutin. Mas lalong humalakhak si Lita at kinalmot-kalmot pa ang salamin hanggang sa magkaroon nito ng munting tipak. Noong tuluyang mabasag nga ang salamin at mahulog sa aking paanan ang mga bubog, napaatras na ako. Tuluyan ang gumapang si Lita sa bintana at dumikit pa sa dingding na parang butiki, sabay lawit ng kanyang mahabang dila. Napasigaw talaga ako. Hindi ko na alam kung magagawa ko pa bang ikalma ang sarili ko hanggang sa makaramdam ako ng 3 beses na sampal. Bumalikwas ako ng bangon at hingal na niyakap ang sarili. Tumambad sa aking harapan ang nakasimangot na si Jade at mukhang kadadating lang. Anya, ano raw ang trip ko at nagsisisigaw ako sa sofa habang natutulog? Bigla kong naalala ang nangyari kanina kaya kinilabutan ako. Ngunit nang sabihin ni Jade na kanina pa ako umuungol, ay gayon na lamang ang pagkadama ko ng kaginhawahan. Ibig sabihin, panaginip lang pala ang lahat ng nakita ko. Humarap ako kay Jade sabay tanong kung nakita ko ba si Lita. Ngumisi siya sa akin sabay tanong kung naniniwala na ba ako. Hindi kaagad ako nakapagsalita, Kuya Barry. Basta na lamang akong napipi. Ewan ko ba, biglang nanumbalik ang takot ko kay Lita. Anya, darating daw ang panahon na kusa kong matutuklasan ang buong pagkatao ng babaeng iyon. Kailangan ko lang daw mag-ingat para wag akong mapahamak. Hindi na rin ako nagkomento pa at nanatiling tahimik. Naisip ko, kapag ka ipinagkalat ko pa ang mga bagay na nalalaman ko tungkol kay Lita, baka naman gamitin itong rason ng babae para biktimahin niya ako. Magmula noon, Kuya Barry, hindi na ako masyadong nakikipaglapit kay Lita. Parang wala din naman ito sa babae dahil deadma lamang siya sa lahat ng ginagawa ko. Para bang masaya din siya na iniiwasan ko siya. Ang buong akala ko,
Katahimikan nga ang kahahantungan ng ginagawa kong iyon, ngunit hindi ko alam na mas lalala pa pala ang kababalaghang mararanasan ko. Araw ng linggo. Masaya ako dahil day off ko po ng araw na iyon. Marami akong pinaplanong gawin kagaya ng pagsisimba, mamasyal at kumain sa labas. Noong nasa summer pa lamang po ako, Kuya Bari, nasanay na ako sa ginagawa ko. Pakiramdam ko po kasi mas mapapadali ang paghahanap ko ng mapaglilibangan kapag nag-iisa lang ako. Wala na akong makakadebate pa sa kung saan ang magandang destinasyon, kung ano ang masarap na pagkain at kung saang lugar ligtas puntahan. Kapag ako lang kasi ay sa bookstore lang naman ako naglalagi, lalo na't mahilig naman talaga akong magbasa ng mga libro. Maaga akong umalis at nagpasyang buong araw gagala. Sweldo ko naman at nakapagpadala na din ako ng pera kina nanay, kaya magagawa ko ng maglibang nang walang sino man ang hahadlang. Gabi na nang mapagpasyahan kong umuwi. Sa pagkakatanda ko, Kuya Bari, siguro po yung mga 9:00 na iyon ng gabi. Nagpapahinga na ang mga kasamaan ko sa trabaho nang marinig ang malakas na pagsigaw ni Jade doon sa likurang bahagi naman ng aming tinutuluyan. Naalarma kaming lahat at hindi magkandaugaga sa pagdalo para malaman kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Minsan kasi, Kuya Bari, ay may pagkapraning din itong si Jade. Malakas mang trip ika nga. Basta na lang sisigaw ng walang dahilan, pagkatapos ay gugulating kaming lahat ng malutong niyang "It's a prank!" Kaya nang makita ng lahat na ayos lamang siya, ay nagsibalikan ang lahat sa kani-kanilang mga higaan. Ako lang po ang nanatili sa likuran dahil inaya ko pa si Jade na umakyat na kami. May dala akong pasalubong sa kanya, kaya naman nagulat na lang po ako nang mapansin ang isang kakaibang bagay na hindi ko akalaing makikita ko sa kanya. Hindi mapakali si Jade na para bang nangangati. Kamot siya ng kamot sa kanyang balat at lingon ng lingon sa akin. Baka daw pwedeng iwanan ko na muna siya at siya na ang bahala sa sarili niya. Ngunit mas lalo lang akong nag-alala dahilan para huwag ko siyang iwanan. Nagmistulang uminit bigla ang ulo ni Jade. Tinaboy niya ako, pero mas lalo lang akong nagmatigas. Para bang may gusto siyang itago sa akin, kaya para wag na siyang mas lalo pang magwala, ay sumusukong sinabi ko sa kanya na iiwanan ko na siya. Umalis ako, pero hindi niya napansing nagtago lamang ako sa likurang bahagi ng mga pader. Pinagmasdan ko ang nangyayari sa kanya, Kuya Bari. Para siyang may epilepsy. Kaya gano'n na lamang po ang takot ko nang magkikisay ito. Magtatawag na sana ako ng tulong kung hindi lang ba ako nasindak sa biglang pagsulpot ni Jade sa aking harapan. Ang mas nakakasindak na, Kuya Bari, ay biglang nagbago na ng tuluyan ang kanyang anyo. Hindi na ako nakasigaw pa dahil sa aking pagkabigla. Pakiramdam ko ng mga sandaling iyon, naninikip ang dibdib ko. Halos gadangkal na lamang ang layo ng mukha naming dalawa ng nilalang, kaya naman gano'n na lamang ang pagkataranta ko. Isang aswang si Jade. Sinubukan kong pagalawin ang aking mga mata para maghanap ng kahit na anong pwede kong ipananggalang laban sa kanya. Ngunit hindi ako sinuwerte. Nagulat na lang ako
nang biglang tumilapon ako sa dingding, kaya nang hihinang bumangon ako at paatras na humingi ng tulong. Tila ba naging masama ang pagkakabagsak ko, kaya halos nahirapan ako sa paggalaw. Naglaway ang aswang na si Jade at naghanda sa muling pag-atake. Kinabahan ako at kinilabutan dahil malakas ang pakiramdam ko na hindi niya ako lulubayan hanggat hindi niya ako nasusugatan. Hintakot na nagmamakaawa ako. Umangil at sumingasil lang si Jade, saka ipinakita sa akin ang kanyang nagtatalimang mga ngipin. Tila ba ipinahihiwatig niya na walang tutulong sa akin na mga sandaling iyon. Papasugod na siya nang biglang may dumaluhong din sa kanyang likuran. Si Lita! May hawak na buntot pagi itong si Lita at pilit niyang winawasiwas ito kay Jade. Sa tuwing tinatamaan niya ang aswang ay lumalakas ang pag-atungal nito. Napalunok ako, Kuya Bari. Hindi ko alam kung bakit naririto si Lita at kung papaanong si Jade ang kinatatakutan kong aswang sa halip na siya. Matapang na hinarap ni Lita si Jade. Base po sa pagkakaobserba ko sa babae, sanay siyang makipag-away sa mga aswang. Hindi kababakasan ng takot ang kanyang mukha. Mahigpit pa ang pagkakahawak niya sa kanyang buntot pagi. Nagawa ko namang tumayo ng dahan-dahan. Sinubukan kong kausapin si Jade kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Umiling lamang si Lita at sinabi sa akin na ito ang nakukuha ko sa pagtitiwala masyado sa mga tao. Malapit daw ako sa kapahamakan. Hindi ko alam na nilinlang lamang ako ng taong madalas kong kausap. Dapat daw kasi maging mailap ako sa lahat. Dahil dun ay hindi ako nakapagsalita at napahiya na ako. Ganun pa man, Kuya Bari, hindi ito naging hadlang para sugurin kami ni Jade. Pinagkakalmot niya si Lita, kaya bumaling ang babae sa akin sabay bulyaw na kailangan ko daw humingi ng tulong. At dahil natataranta ako, nagtatakbo akong umalis at naghanap ng pwedeng makadalo sa amin. Nakita ko sa salas sina Lindon, ngunit tulog na ang lalaki, samantalang ang isa pa naming kasama na si George ay nasa kusina. Nakakapagtaka na wala man lang silang naririnig kahit napakaingay na namin sa likod bahay. Nang bigla kong maalala ang asin. Pangontra nga pala ito sa mga aswang. Mabilis akong tumungo sa kusina at kinuha ang isang garapon ng asin at ibinalita sa kanila ang kasalukuyang nangyayari. Nagulantang ang dalawang lalaki dahil sa aking sinabi, kaya naman nagmadali silang pumunta sa kinaroroonan ni Lita upang tulungan ang babae. Sugatan na siya nang makalabas kami roon. Sa punilita ang duguan niyang braso, samantalang si Jade naman ay tuluyan ang nawala sa kanyang sarili. Nagagawa na nitong gumapang sa malalaking haligi maski sa kisame. Inilawit pa niya ang kanyang mahabang dila at sinusubukang ipulupot sa amin, ngunit naging mabilis ang aking pagkilos at agad na isinaboy ang isang bugkos na asin sa kanyang mukha. Biglang napaangil ang aswang nang tumama sa kanyang mga mata at ilang parte ng bibig ang asin. Nakita ko ang hapdi sa kanyang mukha na parang inaagnas ang buong katawan niya at namimilipit dahil sa sakit.
Napaatras kami ni Lita. Inalalayan ko siyang makalayo at pinagmasdan ang pagkahulog ng aswang mula sa kisame. Bumagsak siya sa lupa at doon mas lalong nagwala ang nilalang. Ang kanyang buhok na animoy may sariling buhay ay sabay-sabay na bumagsak. Sa kabila ng mabalasik niyang anyo, bakas pa din ang panghihina sa kanyang mukha. Kaya naman hindi ko na nilubayan pa ang aswang. Sa tulong ni na George at Lyndon, nagawa naming igapos si Jade. Habang ginagapos namin ang aswang, ay nawalan ito ng malay makalipas lamang ang ilang saglit. Mabilis na sumapit ang umaga. Natapos ko ng gamutin ang sugat ni Lita. Dito nag-usap kami ng masinsinan, Kuya Barry. Harap-harapan kong tinanong kung siya ba talaga ay isang aswang. Umiling naman si Lita at sinabing walang katotohanan yun. Napakunot noo ako. Sinikmatan ko siya at sinabing nakita ko siyang nagpahid ng langis sa kanyang buong katawan, saka nagbago ng anyo. Ngunit mariing pinabulaan iyon ni Lita. Anya, hindi siya nagpapahid ng langis sa labas ng aming tinutuluyan at mas lalong hindi siya nagbabago ng kanyang anyo. Ang lahat ng aking nakikita ay marahil bunga lamang ng aking malikot na imahinasyon. Minsan, ang mga mata daw ng tao ay kung ano-ano na lamang ang nakikita. Lalong-lalo na kapag sinasabayan pa ito ng kapangyarihan ng aswang na nais bumiktima. Malamang at sa malamang, ang nakita ko noong gabing iyon, Kuya Barry, ay walang iba kung hindi si Jade. Si Jade namang talaga. Lalo na't ugali daw ng babae na umuwi kunwari sa kanilang bahay dahil may emergency. Ngunit ang buong katotohanan ay nasa paligid lamang ito ng aming pinagtatrabahuhan at kinikilatis lang ang aming mga bagong kasamahan kagaya ng ginawa niya sa akin. Noong magkamalay po si Jade, nakayuko lamang siya at humingi ng tawad sa akin. Wala naman daw siya talagang balak na saktan ako. Inamin niya na kailan lamang daw siya nahawa, ngunit tinagurian na siyang aswang sa Iloilo. Nalulungkot daw siya sa isiping mas gusto pa din daw ng mga tao ang manghusga kaysa sa gawin ang pinakatama. Ang hayaan na lamang ang mga taong naiiba ang pagkatao kaysa sa normal na nilalang. Kuya Barry, kaibigan ko si Jade, kung kaya't madali ko siyang pinatawad. Wala naman akong karapatang magalit sa kanya kasi nga naturalesa na niya ang maging isang aswang. Ang sa akin lang po, dapat ay isinaalang-alang niya ang mga kasamahan niya sa trabaho na sana ay wag naman niya kaming idamay sa pagkatao niya. Hindi rin nagtagal ay kinalagan din namin si Jade. Doon palang nawala ang takot ko sa mga nilalang ng dilim. Magpasangga ngayon, Kuya Barry, magkasama pa din kami sa trabaho. Ang kanyang lihim ay nanatiling lihim sa pagitan namin ng aking mga kasamahan sa trabaho, maliban na nga lang doon sa mga baguhan. Tinulungan ko siya, Kuya Barry, para makontrol niya ang kanyang pagkaaswang. Sumangguni kami sa ilang albularyo, ngunit hindi nagawa ng solusyon. Hindi naalis ang kanyang pagkaaswang. Kung kaya't wala na akong nagawa, Kuya Barry,
kung hindi ipagdasal na lamang si Jade. Sa kabutihang palad, habang tumatagal po, nagagawa na ding kontrolin ni Jade ang kanyang pagkatao na ayon sa kanya ay nakuha lamang daw niya sa pagkahawa. Hindi ko po siya masisisi. Ang simula ng pagbabago ng kanyang pagkatao ay dahil rin lang sa pagtitiwala niya sa isang estranghero na buong akala niya ay lubusan talagang kailangan ang tulong niya. Ngunit ang totoo ay balak lang pala talaga siyang hawahan. Isang malaking aral po ang natutunan ko dahil po sa aking karanasan na huwag tayo basta-bastang magtitiwala sa mga taong hindi pa natin kabisado. Huwag tayong papakampante sa labas na anyo. Matuto tayong pag-aralan muna bago sila pagkatiwalaan. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Rachel. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.